Yes, isang magandang araw na naman sa ating lahat mga kababayan, mga kabarangay, no? Dito na tayo ngayon sa part 6 ng kwento ni Val. Alright, so after tulungan ni Daddy Frankie, itong si Val, pagkatapos niyang bihisan, paliguan, ipasalon, totally makeover talaga, no? Tapos pinag-shopping niya pa ng damit. Binigyan niya pa ng cellphone at pera. Ngayon, ang promise ni Val, uuwi na siya papuntang Batangas. Ang problema, nung ihahatid na, that's why gustong ihatid ni Daddy Frankie itong si Val sa sakayan, kasi medyo duda siya, no? Hindi maganda yung nakikita niyang environment na pupuntahan o babalikan ni Val. Yung sinasabi niyang mga kaibigan niya, magpapaalam lang naman daw siya, no? Gusto niya magpaalam bago tuluyang umalis. Ang problema, yun nga, hindi nagkamali si Daddy Frankie ng kanyang instinct. Kaya that's why nung makikita ninyo yung last video bago sila naghiwalay dun sa part 4, sabi niya, ingatan mo yung pera mo. Ang sabi naman nito, akong bahala, magpapaalam lang naman daw siya and then aalis na. So yun, hindi nga nagkamali. Kinabukasan, hinanap nila si Val dahil syempre inaasahan nila, may cellphone na, naghahanap sila ng update. So ini-expect ni Daddy Frankie na mag-update, nakauwi na. So nagtataka, bakit walang update? So yun, di nga nagkamali. Nakita nila uli si Val nasa gilid ng kalsada, somewhere near kung saan nakita si Val. Eto na yung nangyari. Sa ginawa or trato sa kanya ng kanyang mga magulang. So mga kababayan, for the second chance, pupuntahan ko, kakausapin ko. Ang galing, no? Hindi niya sinukuan. Gusto niya malaman kung ano nangyari. Pero pangalawang disappointment na to ni Daddy Frankie. Nung una, hindi siya sinunod, binigyan ng pera para magbihis, bumili ng damit, and then bumili chinelas, hindi niya sinunod. Instead, nakainom pa nung nagkita sila nung kinabukasan. So ito na. Ha? Kayo pera. Bakit? Paano lang gano'n ako doon? Ha? Binigyan ko sila ng 200, sabihin ako ng palatagan. Oh. Tapos, ayun, tapos, nagpabili sila ng jeans. Nagpainom ako. Tapos mga gabi, hinahapon. Sabi ko sa'yo, sasakay na kita sa bus. So yun na nangyari, no? Mga kababayan, nagpaalam naman, totoo naman nagpaalam. So binigyan daw ng 200 bawat isa nung mga kaibigan niya doon. Tapos syempre humirit na sige, parang despedida pa. Painom ka naman, nagpainom daw siya. Ngayon nga lang, nung nalasing siya, yun, doon na siya ninakawan. Yung Sino kumuha ng cellphone? hindi ko wala. Basta inilagay ko lang gusto nila ng ano. Okay, halika, sama ka na lang sa akin. Dalhin na lang kita sa Batangas.